Grama, isa po sa gusto kong i-lie detector is mapaninindigan ba halimbawa ni Kuya na walang nag-input dun sa binasa niyang salaysay? Jubilito TV Official. So ayun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap, mga katekram natin, no? So, bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Kalingap Rab, sa Tekram community, ayan po, no? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga, no, mga katekram natin for today's reaction video. Gawa lang po natin ng reaction at pagbibigay ng ating personal opinion regarding po dito sa statement na binigay ni Tech June na kung saan mga katekram natin ay ito mga po palang si Dave ay nakausap na po, no, ng isa sa mga miyembro po ng Tekram family. Ito pong si Tita Sexy, na kung saan mga katekram natin ay ang pinag-usapan po ay regarding nga po dito sa pagkuha ng report card. So meaning to say, nakipag-ugnayan na po itong si Dave sa Tekram family para po makuha na po yung kanyang mga personal na gamit diyan po sa sa bahay po ng Manalastas family, no? Which is para sa akin, it is a good sign para sabihin na nating paunti-unti, no, na mag-start na po yung healing process regarding po dito at wag na po tayong mag-expect ng mas mataas doon na babalik or uuwi. Pero ang importante po dito ay yung ito pong si Dave ay nagsisimula ng makipag-coordinate dito po sa Tekram family, no? So, pakinggan po muna natin, mga katekram natin, yung pong sinabi po ni Tech June na kung saan ay di umano ay nakausap nga po itong si Dave regarding sa pagbalik dyan para kunin yung report card and at the same time, yung pong kanyang mga balancing gamit dyan po sa Tekram residence. So, narito po yun. Panoorin po natin. Banggit po sa akin ni Tita Sexy na tumawag po yung school kaya Tita Sexy at nandun nga daw po sina Kuya at kukunin po nila yung cards po niya. Kaso po yung pong card po kasi nandito pa si Kuya, kinuha na nila yung card na yon. Nandito pa si Kuya. So nasa Laguna po tayo that time. So, babalik daw po sila today para po kunin yung card para nga po doon sa pag-enroll nga po ni Kuya. So, mukhang may mga nagbago po sa mga schedule po nila. So, hindi po sila natuloy. Sayang nga po kung sanang naiusog nila, kung naiusog lang po nila doon sa pagbalik po namin. Ay, ayan, hindi po na ano yung lakad po nila. So, in short po katekram ay nakausap po ni Tita Sexy via phone si Kuya at ayun, hindi ko po alam kung ano po yung mga basta ang nabanggit lang po yung about sa card ganyan at babalik po sila. Anytime naman po, welcome naman po para kunin po nila kung ano naman po yung mga kunin. Actually, noon pa po kami naghihintay katekram na kunin nga po yung mga gamit nga po ni Kuya kasi, di ba, yun naman po yung napag-usapan po the last time. And at the same time, no, mga katekram natin ay napag-usapan din po, no, ang usaping lie detector, no? Kasi marami pong mga supporters ng Tekram community ay hindi pa rin po kumbinsido dito po sa binasa na statement. Although sinabi ni Dave na kanyang likha yung pong statement na yon, yung kanyang pahayag at saloobin. Sa mga nakapanood po, alam niyo po yung ibig ko pong sabihin na di umano ay siya daw po ang lumikha nung statement na yon. So sabi nga po ni Tech June, kung meron mang isang bagay na pwedeng gawin or pwedeng i-request ay kung papayag nga daw ba itong si Dave na magpa-lie detector, no? At ang una niya nga pong tatanungin ay nasa puso niya ba talaga yung binanggit niyang statement na yon or wala pong ibang
taong nag-udyok sa kanya para po ma-compose yung statement na kanyang ibinigay dito po sa social media, no? Kung ano po yung tinutukoy ko, ito po, panoorin po natin. Narito po yun. I do agree kung halimbawa umabot man to sa lie detector, sabi ni Tita Sanrio and Korean Girl. Lie detector nyo si Kuya Dave kung nagsasabi ng totoo. Yeah. Do alam ko ang lie detector sa court. Parang hindi siya tawag dito, parang hindi siya pwedeng gamitin para pwede siyang makadagdag ng evidence, ng bigat dun sa mga evidence. Pero if ever man po, ayun. If ever man katekram isa po sa gusto kong ipalay detector is mapaninindigan ba halimbawa ni Kuya na walang nag-input dun sa binasa niyang salaysay. Yun yung una kong gustong ipalay detector if ever man, na sinasabi mo ba na ikaw lang ang nag-isip niyan at walang ibang tao na nag-impluwensya sa'yo para sabihin mo yan. So yun po yung number 1. So yun na nga, no, mga katekram natin, no. Medyo masalimuot pa rin ang nakikinita po natin dito. Although sabihin na natin may nakikita po tayong konting reconciliation sa party ni Dave, pero hindi po natin nakikita yung overall na magiging output nitong pagkikita ni Dave, dahil nga syempre pupunta po dyan sa dati po niyang tinitirahan, which is dyan po sa residence po ng Tekram family, no? Pupunta lang naman po dyan para kumuha ng gamit. So syempre magiging emotional na naman po itong si Tatay Ramil, dahil medyo may katagalan na rin pong wala itong si Dave, at marami ang mga isyong ibinato, magkabila ang panig, at marami ding mga nasaktan sa pamilya po ng Manalastas family. Ay marami pong mga ipinukol na mga negatibong komento ang mga bashers, and at the same time po ay dito rin po kay Dave, no, maraming nadismaya, maraming sabihin na nating nagtampo or nagalit dahil nga po sa kanyang ginawa, at hindi po natin may lalarawan kung ano po yung magiging reaction natin dito po sa muling pagbabalik ni Dave dyan po sa residence po ng Manalastas, no. At patungkol naman, sabi nga po ni Tech June din po dun sa kanyang live, ay nag-back up na po siya ng mga CCTV footage, no, just in case, no, na talagang ipoprovoke or medyo mas malalim yung pupuntahan ng usaping ito, no, regarding sa mga patungkol sa alahas, yan, at patungkol sa paglabas-labas ni Dave ng mga disoras na gabi, at and at the same time po, no, ay magagamit nga daw po, no, sa tamang panahon, kung knock on wood man lang sana, na hihingiin ng pagkakataon na mangyari yung ganyang sabihin na nating mauwi in a legal process, ika nga, yan pong usapin na iyan. So sabi nga ni Tech June, kung siya po ay mabibigyan ng pagkakataong tanungin ito pong si Dave, taos ba sa kanyang puso ang pagbasa niya doon po sa ikinumpos niyang statement, no, paglalabas ng kanyang saloobin, no, regarding sa pagmamaltrato di umano ng Manalastas family sa kanya, no. Ang gusto lang talagang malaman ni Tech June dito ay sino yung taong nasa likod nung liham na yon na binasa po ni Dave. So yun po yung update natin, mga katekram natin, dito po sa istorya ng buhay ni Dave Manalastas, and at the same time po ay istorya ng buhay din po, no, ng taong mga involved, especially sa Manalastas family or sa Tekram family, at abangan na lang po natin ang susunod na kabanata, no. At gaya po ng dati, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po ang inyong opinion dito, no. Siyempre, pinaka-importante sa lahat yung mga opinion po ng ating viewers, no. Lagay nyo po sa ating comment section, pag-usapan po natin yan, mga katekram natin at mga kalingap. So yun,
Muli, maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video for today ay nasamahan niyo po muli, no, si Jubilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa official YouTube channel natin ay naglalambing po ang inyong host. Kung hindi naman po kalabisan sa inyong oras at hindi pa po kayo nakasubscribe at kung nagustuhan nyo naman po ang ating reaction video for today ay isubscribe nyo na po ang ating official YouTube channel. Ayun po, no? So, ayun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official. Ayan po, no? As I always say, peace, God first. God bless po. Bye-bye!